Hey everybody, Salome Salvi here and welcome back to the newest episode of the Podcast, brought to you by Cinepop. And today we have a very, very, very interesting range of guests. Again, we have a new crop of artists from Cinepop. Guys, introduce nyo yung mga sarili nyo sa mga fans ng Cinepop just in case hindi pa nila kayo nakikita sa platform. Hi, I'm George Anthony at Magaliano. I'm from Pateros. Oh my God! Meron kaming staff na crush si George! Kita niyo naman kung bakit! Hala, dalawa na sila, pinag-aagawan na siya. Okay, how about you, baby? Hi, I'm Kyla Arellano, your sexy star. Hey! At ikaw naman, kuya. Hi, I'm Jay Sorlean and they call me Datu Papi. Oh my God! So guys, thank you for being guests here at the Boldcast. I'm so happy to have you here. And bago tayo magsimula, ano yung mga recent na mga project ninyo sa Cinepop na na kaabang-abang para sa mga fans natin? Let's start with you. Panoodin niyo yung Fuck Buddy. Maganda yun. Pinaka-first kong short film. Mm-hmm. Tapos, abangan nyo rin yung May Gata sa Labi. Solid yun. Ooh! Hindi ako. Oo nga, nandun ka rin pala. Yes po. That's awesome. How about you? Nakailan ka na sa Cinepop? Madami na din pero Ay, yung pak. latest ko is, watch nyo guys yung Totoy Bayo and yung Halloween special nila na Sanib. Nandun ako. Oh, nice. Yung Sanib is, anong genre niya aside from horror? Horror comedy, horror drama? May sex siya. May Sexy lang siya. horror. Yes. Very interesting. Ikaw naman, Datu Papi. Ano mga project natin? Dato puti. Ayun, meron ako yung sa Dear Utol at saka yung Secret Compassion. Yan, dalawa. Nice. Ako yung sa opening ng Cinepop before nag-open yung Cinepop. Ako yung opening. Talaga? Yeah. That's awesome. I really hope na tatatak ka sa mga current fans and future fans ng Yeah, Cinepop. thank you. So, bago tayo magsimula sa mga kulitan natin for today, gusto ko muna malaman yung, basically kung ano yung naging journey nyo mula pagkabata, like were you always interested in being bold actors and actresses? And ano ba yung mga pinangarap nyo nung bata kayo? At paano kayo nakarating from that to here? So, simula tayo sa'yo. Pangarap ko kasi dati maging police o kaya army. Ganun. Nag-fail dun Bakit nag-fail? Like, paano mo nasabi na nag-fail? Sa financially dun kasi. Ano ba siya? Parang magastos ba siya na course to take? Actually, I have no idea Like, ako lang din kasi nagpaparal sa sarili ko nun. Kaya nahihirapan ako. Like, yung senior high pa lang, hirap na ako. Paano Oo. pa kaya pag nag-college pa, di ba? Ay, oo nga. Okay. So, parang from that point, so nag-struggle ka to send yourself to college. Ano na yung mga naging steps mo after that? Kaya yun, yung pag-graduate ko ng senior high, Mhm. nag-apply na lang ako ng work. Tapos, yung nag-apply ako ng work, tapos nag-work na rin kasi ako dati nung lockdown sa Quiapo. Mhm. Anong klaseng work? Electrician. Oh, okay. Gumagawa ng mga TV, speaker, ganun. Magawa ko Saraon. naman ng electrician na to. Sana laging sira yung TV ko. Tapos, okay. Tapos from electrician, ano naman yung next step ni George? Next step ko naman, nung umalis naman ako dun, nag-gargador naman ako sa pet supply. Mm-mm. Naging pahinante din, nagdi-deliver ng mga dog food. Ayun naman yung next ko naging work. Tapos sunod naman, sa tahian naman siya. Taga gupit ng mga tela, ganun. Ang dami niyang talent. Tapos, okay yun. Tapos, Next naman, ayun, nag-dog walking din ako, like, pet sitting sa mga condo. Winawalk ko rin yung mga dog. that's kind of hot. I don't know. Tapos, ayun, nagbabantay din ako ng mga pet, ganun. Ako, pwede mo akong bantayan. Pag wala ka kasama sa bahay, pwede mo ba ako i-pet sit?
So, wait lang, parang ang laki nung itinalon from these jobs to Cinepop. Paano, like, ano yung naging decision mo? Bakit ka Bakit ka nag-decide na maging star sa ganitong klaseng content? Unang-unang pasok ko sa sa gantong industry. Nag-ano muna ako, nag-extra muna ako like background ng like mga talent talaga. Okay. Saan? Sa Extras. TV? Sa mga teleserye. Talaga? Yes po. Nice. Doon ako nag-start pa hiningan lang ako ng picture. Sabi, sayang yung itsura mo. Sabi mo, gusto mo mag-try like extra ganun. Minsan may bibigyan ka ng line. Yan, doon ako nag-start nung Nakapag-practice ka. nung 2023 yata yun. Doon ako nag-start. Tapos, tagal-tagal nun, sabi, gusto mo nag-alok sa akin, like, maghuhubad na, ganun. Another level na. Kaya yun, pinag-isipan ko rin, sabi ko, andito naman na ako sabi ko. Wala rin naman akong jowa, ganun. Single naman ako sa buhay ko. Kaya, Kilig na naman yung staff natin, di ba? So, kasi parang gaya na napag-usapan namin sa ibang mga episodes, minsan nagiging barrier talaga sa work natin, Yeah, yung that's pagkakaroon ng relationship. So, I feel like yung pagiging single mo was advantageous to your Yes. work now. Yeah. kumbaga, walang naman magbabawal sa'yo. Oo. Walang alalahanin na. Walang limitations, no? Maganda. Yeah. Walang magsiselos na, huwag ka na maghubad. Ayoko nakikita ka ng ibang girls. Gusto ko ako lang. Dito ka na Gusto sa ko- bahay. Oo. Gusto ko ako lang nakakatikim sa'yo. Naman. Ayan. Tsaka yun, Sali. kaya yun, yung pagpasok ko ng Cinepop nun, yung first day ko, tapos pag taping namin dun, agad, kissing scene agad, sabi ko. Yan yung saya mo. Wala pa hinante. Kissing-kissing na lang. Kissing scene bigla, di ba? Sabi ko, ngayon lang uli ako makakahalik ng babae. That's great. That's great na nabigay sa'yo ni Cinepop yung ganong klaseng opportunity, di ba? Like, I'm so happy for you. Ikaw naman, walk through mo kami sa naging journey mo. Parang naging part ba ng mga pangarap mo nung bata ka na, gusto ko tingalain ako ng mga lalaki, gusto kong pagpantasya nila ako, or, was this something that just happened along the way? Actually po, I was in grade school. Mm-hmm. Supportive po yung, meron po akong tita na alam mo yung mga kasagsagan po ng mga brochure na Avon, na Tasha, yun. Oo. Nandun po ako. Ay, Yes. talaga? Opo. Damn. Nasa teen section pa ako that time. Yeah. Opo. That's crazy because my mom was an Avon lady and Yes. I totally saw those pictures tapos at school. Kasi mapabango na. Oo. Tapos di ba yung may section na mga brat panty, may mga pabango. Tapos yung sa bandang harap yung mga Tupperware, di ba? Ganon. Nandun ako. That's awesome. Ganun yung, nagbebenta yung tita ko that time. Then, parang, may connection siya sa province namin. Tapos, parang sinabi niya na since parang I have the look naman, ganyan. Tinry niya. So, nag-last naman siya for 2 years. How old were you when you were doing this? I was in grade school, like, LM to high school. Oh, Elementary wow. to high school, yes. Yeah, so you came into the industry pretty early. Yes po. Yeah. Then, siguro nag-pandemic, nag-stop po yun. Tas siguro mga wala nang pandemic that time, mga pagaling na yung mga tao. Parang pumasok sa idea, parang naboboard ako sa bahay. Tapos sabi ko, parang i-boost ko yung sarili ko na nagmo-model ako sa ganito ganyan. So, ang ginawa ko, pumasok ako sa mga fashion runway sa Zambales. Tapos ayun, lumabas na, nakikipag-collab yung mga management doon sa mga model para parang mag-i-model yung mga gantong damit, mga products, runway, ganun. Ayun, tumagal din ako for 2 years. So, until last year. Tapos, ayun na, since last year to this February, lumipat naman ako ng Manila last year. Then,
doon naman ako nakipag-collab na sa mga photographer dito sa Manila. Kasi sabi ko parang mas gaganda yung opportunity. Kasi Manila na to eh, di ba? Tama. Mas maganda yung opportunity dito. Malalaki na yung opportunity dito, lalo na pag nakilala ka. Oo. Sabi ko, nakikipag-collab pa ako sa mga Facebook group chat, yung mga ex-deal, yung Yeah. mga ganon. Ayan na naman tayo sa ex-deal eh. Inaanyo na naman yung mga baby girl ko eh. Porket bagong salta dito sa Manila. Oy, ex-deal ko to. Kukornin, daming pambili ng lente, walang pambayad sa model. Ang galing-galing. Hard na. Ay, legit yun, legit. Totoo. Diba? Yeah. Na-experience mo din ba yun? Yung ini-ex-deal ka when you started your modeling career? Ako thankful ako kasi hindi ako na-ex-deal ng Wow. photographer. Ay, ang pogi niya. Ah, Ang pogi-pogi niya. ito yung Aslagan Production from Pampanga. Thankful ako sa kanila kasi sila yung nagbigay sa akin ng great opportunity na makapasok sa modeling. That's Tapos good. nakatrabaho ko si Miss Rachel Lobangco on that time. Yeah. Sila yung nagturo sa akin, ganito yung gawin mo. Tinuruan nila ako on how to posing kasi talagang wala akong alam on that time sa That's true. posing kasi baguhan lang ako eh. Yeah. Probinsya ng maitim na kung ano masasabi nyo. So, yun ako. Oo. Ganun So, na ganun. parang na-box in ka doon. Yeah, For a tapos bit, yeah. nung may nakakita lang sa akin kasi nung nag-start talaga ako, nakita lang ako sa wet market na naglalakad habang Oh. ganun yun. Doon ako nag-start mag-modeling. Yeah. So, ano lang, parang, para lang makompleto natin yung kwento mo. Mula sa ex-deal na ang asim, It's ano. like, syempre si Kyla medyo nakaangat-angkat na yung next step si Kyla from ex-deal. Ano po, tawag dito, nagkaroon na po ako ng mga opportunity na yung mga, nagsimula po ako sa ex-deal. May portfolio na ako na galing mga ex-deal. So, gumaganda, iba mga tawag sila ng mga portfolio, yung ganun, yung mga laman ng mga projects mo. Oo. So, gumanda na, anong gumaganda na yung portfolio ko sa social media, yung mga photographer na yung nag-a-ask kung magkano yung rate ko sa ganito, sa ganyan. Tapos, since, nabuhay ako sa fashion show na nasa sexy side ako. More on, syempre, two-piece, mga sexy na wardrobes. So, ang nangyari, all throughout na nasa paid na ako, more on sexy na talaga. So, napunta na ako sa industry nito noong time na sabi ko, parang, mas gusto ko mag-level up. Sabi ko, parang mas gusto ko nang pumasok dito sa acting, na parang gusto ko nang i-express. Kasi dati nung bata ko, parang pinapractice ko pa na may nasa ganito akong scene, parang ano yung ia-acting ko, yung ganon. Saya. May ganon akong isip, hindi ko, only child kasi ako. So, nililibang ko na lang yung sarili ko. Ikaw na nag-adjust. Ayan tayo. Ikaw na nag-adjust. Ako na lang yung nag-adjust. Ganon. Di ba Wala kang kapatid, ako na lang. Sige. Kunwari, ang gagawin ko, may pumasok sa bahay namin. Tapos yung gagawin, anong dapat kong gawin, ganon. Parang sabi ko, parang gusto ko na mag-level up kasi may ganito akong side eh. Parang gusto ko ng, parang natural na lang na na-fulfill. acting ko na siya eh, ganon. Tapos meron akong itong friend na Viva Max artist. Hindi talaga kami close. Parang mutual ko lang talaga siya sa parang naging friend lang kami kasi model. Tapos anong nangyari? Nung nagkaroon ako ng confidence sa sarili na mag-step up na sa ganong industry, chinat ko siya. Sabi ko, paano ka nakapirma sa Viva Max? Sabi ko ganun. Na-curious ako. Tapos dinala niya ako dito sa isang management. Tapos pinakilala niya ako doon. Then, ayun, doon na siya nag-umpisa. Yes. Ayan. Very interesting. Adventure din. Grabe yung mo doon. Ganda, From ex-deal to ex-rated. Diba? At least may ex pa din. May ex pa din. Ikaw naman, Ayun. actually like very curious ako nung kasi parang syempre nagkaroon kami ng konting background check sa lahat naman ng guests namin. And I do have an idea kung bakit Dato Papi ang tawag sa'yo at tawag mo sa sarili mo. Kwento mo kung paano tayo napunta sa Dato to Dato Papi, di ba? Yan. Ayun. First and foremost, kasi hindi ko talaga alam yung sa family side ko about it. Tapos, About what? about yung galing ako sa indigenous people. So, I have Anong the two tribe, Dagadang and Ibanag. Wait! Gadang ako, half. Wait! Tropa!
Oh, what? Hindi kasi yung mga kilala kong gadang is from my mother's side of the family lang. Tapos Yeah. nakikilala From ko lang. Rojas Isabela. Ano kami, Nueva Vizcaya. Yan. Basta Upper North. Basta- Yeah. So, yung meron akong relatives na marunong ng wika. Pero, yung mama ko hindi na naturuan. Pero yun, parang I never really connected with that side of me. And yung mga kilala ko lang is a friend from high school who I randomly met and yung mother side ko. Oh. So apart from them, ikaw lang yung ikaw lang yung kilala ko. Wow, that's so awesome. Ayun, so kakatapos lang ng celebrations ng Indigenous, which is the last October. The whole October is the Indigenous people. Which side? Which side? My mom. Oh, your mom's side. Yeah, my mom. Ay. Tapos ayun, syempre, wala na yung lola ko, so ako yung pumalit. Walang gustong pumalit sa mga kapatid ko, so ako lang. Pumalit sa anong On the position? position. My grandma is a princess of the tribe. So, Ah! walang mag-ano. So, kailangan. Walang magsistep up. Yeah, kailangan meron talaga. Oo. So, walang nag-decide. Ayaw nila. So, ako na lang. That is so cool. That is my decision kasi gusto talagang malaman lahat. Marami na akong alam na salita. Hindi lang Bisaya, hindi lang Rinconada or Bicol. Of course, meron pa rin akong kailangan malaman na ibang mga lingwahe para malaman ko yung mga hinaing ng bawat tribo. And nakakatulong yung indigenous people kasi ng every month of October na nag-gather ng event all over the Philippines. Kasi malalaman namin kung ano yung mga kulang, kung ano pa yung mga need na malaman pa at i-share dun sa mga kapwa Ano tribo. yung need i-address. Yeah. Yeah. Kung anong issue yung kailangan bigyan ng boses. And of course, ako tutol talaga ako yung sa pag-aasawa ng maaga. Kasi for me talaga hindi siya nararapat. Lalo na may mga ibang tribo na hinahayaan nila na for 11 years old, mag-aasawa na or magkakaroon na, separate na, which is wrong for me. Kailangan Yeah. tapusin muna yung pag-aaral. Pag-aaral is the best. Talaga. Tsaka sana, within legal age. Yeah, Kasi tama. parang I'm not putting down any culture kasi I'm not in a position to do that. I'm not judging. Pero ang sa akin lang is ang nasa top of mind ko is frontal cortex ng tao ay nabubuo at 25. So you're pushing a person na hindi pa well developed yung mind into a life-changing decision. Parang sa akin that same sentiments as you. Kaya Yeah. nandito rin kami para himukin sila, para buksan yung isipan nila na mali yung ganitong pamamaraan. That they need to learn more about, hindi lang of course sex education and everything. Kailangan din nila malaman na mahalaga talaga yung edukasyon. Kasi Totoo. Yeah. kailangan mo munang makabuo ng magandang on your side, yung family mo muna, and then saka na yung pagkakaroon ng sarili mong pamilya. Kailangan mo nang gumanda muna yung buhay na pamilya, yung pamilya mo, relatives or whatever na kung sinong gusto mong tulungan. Kasi yun yung more on the best. And yung education talaga kailangan palaging nandyan eh. Tama. Kasi kung wala, sa pagtutulungan ng family, doon mabubuo talaga education. Totoo. At saka palagi mo silang bibigyan ng magagandang aral yung mga bata. Kung hindi, So yun yung advocacy mo. yun yung palagi kong sinasabi sa kanila kasi I need to. Kasi You need to educate them and guide them kasi Yeah, totoo. you're at a position of responsibility lalo na sa tribo mo eh. Yeah. So from that very lofty position, paano ka tumawid into making the decision to be in movies like this? Like making content like Cinetalk? Ayun, I'm thankful to Mr. Xavier Garcia kasi siya yung booker ko. And binigyan niya ako pamasahe para sa audition for this. Wow, okay. Kasi Very wala supportive. wala akong pera on that time na nagkaroon ng time na totoo yun na tulad mo, totoo yun na mawawala talaga kahit kusing. And then sinabi ko sa kanya, sir, wala po akong pamasahe pupunta doon. So, sabi niya, no, bibigyan kita, i-Gcash ko tapos ito pamasahe. Kasi alam niya, gagalingan ko. And then, nandun ako sa audition, ginalingan ko talaga. Sabi ko, makuha ko hindi okay lang. Pero gagalingan ko pa rin, sabi ko. And then, ito na, nabigyan ako ng opportunities ng Cinepop. And I'm so grateful and honored, of course, to work with them.
Yeah. So from being in your tribe, Hmm. transition to modeling and into Yeah, tapos cinema. nagpaalam din ako of course sa mga elders and sa mga certain Yeah, datos yeah. din. Alam nila yan, nila Dato Pozzolo from Mindanao and certain dato din at saka yung president of the NCAP. Alam din po nila. Nagpaalam naman ako for this. Ano yung NCAB? It's ano siya, samahan ng buong ano. Oo, ano yung Meron ano niya? biya- Acronym siya for what? National Indigenous Community. Okay. Ano siya. Okay. Yung pinaka main branch nila dito sa Quezon City, dito lang. Ah, nice. Oh, it's nice to get to know your stories a little better. So I'm really happy na shinare mo sa amin kung ano yung advocacy mo in terms of your relationship with your tribe and their relationship with other tribes. Dito naman sa Cinepop, meron din kaming sariling advocacy na we are all for sexual expression, sex positivity, and actually parang yun yung one of the goals of Boldcast is for us to achieve a level of comfortability in talking about sex and sexuality, ganyan. So on that note, gusto ko lang malaman on a scale of 1 to 10, gaano kayo kalibog? Hindi nga. Ano natin. Para lang magkaroon ako ng idea what you guys are about in terms of in that realm kasi yun yung yun yung foundation ng Cinepop eh. So yan, on a scale of 1 to 10, George, gaano ka kalibog? Mga 9. Ay, talaga? Ikaw? 10. Ay! Ikaw naman. 8. 8. That's fair. Okay, bakit mo nasabing 9? Kasi Parang ano yung isang sexual experience na nai-imagine mo na right now na parang ang kulit na experience na yun. Parang very 9 energy yung experience na yun. Parang kwento mo sa amin. like yung binubuhat ko yung babae, tas nilalamos ko yung dede. Aray ko! Ano ka ba? Parang... o, di ba ang seryoso natin kanina? Ngayon, labas dede na. Gusto ba yun? parang kanina, parang when it's like, think of the children, tapos biglang labas dede. O, di ba? Only on podcast. Pero parang between ass and tits, mas ka? Mas sa dede ka nag-fixate. Tingin. Sample! Gusto ko may hahawakan ako. Yung meron kang pinipisil-pisil, gano'n. May laruan. Ikaw naman, dahil 10 ka, ano yung nakaka-10? Anong experience ang masasabi mong, 10 out of 10 talaga ako? Kasi, curious ako sa life. Gusto ko nag-e-explore ako. Mm-mm. Ganun. May ganun ako. Malakas yung loob ko pagdating sa mga ganyang type of Mm-mm. Ano yung parang pinaka crazy na, sige, explore ko to, try ko to. In-explore namin yung buong hotel. Nag-ghost hunting ka doon. Kami. Nag-house tour kami. Nagbahay-bahay. Yes! Parang mula sa bedroom, pumunta sa kitchen, sa dining, sa sofa, tas ikot, ganun. Ganun kami ka-explore. Was this with the partner from before? No. Ooh, fubo lang. Or one night stand? No. Hindi ko masabi. Wait lang. Hindi din. Connected naman. Basta connected. Yes. Na pag sinabi mo ba, will you get in trouble? Yes. Okay, sige, wag na natin ayaw nating ma-in trouble si Kaya. Ikaw naman, parang, bakit 8? Pag mas wild kasi yung babae, parang mas lalo ako natitrigger to gumawa ng mas wild pa. Tapos, gusto ko kasi sa babae yung matambok yung puwet.
Para may nahampas ako. Oh my God. Mahilig ka ba maghampas? Tatambulin din. Tatapulin. Musikero ka pala, kuya. Pero okay lang ba na i-share ko yung na-i-share mo sa amin bago bago tayo sumalang? Okay lang ba? Actually, sa kanilang tatlo, medyo kakaiba si Jaser. Kasi he's only been with one woman so far in his life. Ikwento mo sa amin like kung bakit kung anong meron dito sa girl na to at bakit siya ang napili mo na i-share itong gift mo of being sexual. Ayun, nung college ako doon ko na experience yung sabi ko gwapo pala ako. Oh. Yeah. Because she was admiring you, ganun. Oh, tapos nagpapadala siya ng sulat. So That's hot. That's so parang ang lakas ng dating sa akin. So hindi ko na experience ng high school and elementary kasi puro pambubuli lang naramdaman ko nung time na yun eh. Pero nung college, What were they bullying you over? What were they bullying you over? Like bakit? Ano yung binubully nila sa'yo? If you don't wanna talk about it, it's okay. Kasi before hindi naman talaga ako matangkad eh. So medyo late lang yung pagtangkad ko. Okay, late bloomer. May team ako, maliit ako. So lahat na yata ng napangit na sinabi na. I'm sorry if this triggered anything. Parang every time bumabalik kapag naisip. Oh, I'm sorry. Pero parang... Pero back in college, okay Oo, naman. dahil parang masalimuot na yun. Yeah, nag-level up ako doon. Oo, Parang kasi nakita ko you yung were starting to, I guess, you were starting to get admiration and desire from this girl. Actually, kinuha kong hugot yung nung high school and elementary ako. Sabi ko, wow. Tapos doon ko lang nalaman na sabi kong gwapo ko pala. Oo. Kasi nung time na yon, college ako, ang dami nang nagkagusto sa akin. Honestly. Yeah. Yun yung totoo. Kasi hindi ko rin expect. Hindi ko rin masabi. Sabi ko, totoo bala. Sabi kong ganon. Tapos, nagkaroon ako ng maraming friends. Yun yung, kaya sinasabi ko palagi na, pinaka-happiest moment ko is the college. Yung college talaga ako. Tapos, nakilala ko nga siya. Siya yung palaging na pumupunta ng room. Tapos, naglakas din siya ng loob na magbigay ng sulat. Siya yung nagbigay ng sulat. Tapos, hanggang sa nag-date na kami. From nag-date, niyaya niya ako sa house. Nabigla ako nung niyaya ako sa house. So, syempre, mature naman na tayo. So, alam ko naman na pagdediretso sa house. So, May balak. May balak si ate. May hinahanap siya na baka maibigay mo. so ayun na. Naibigay mo ba? Sakto. Walang tao sa bahay nila. Sabi ko, bakit walang tao sa bahay niyo? Wala yung kapatid niya, pumunta sa relatives. Yung mom niya, nandun pa, nagtitinda pa daw sa palengke. So, sabi ko, ano gagawin natin dito? Tapos sabi niya, tapos yun, hinila na niya ako. Tapos yun yung, ewan ko, gusto ko sa babae, bigla akong tutulak ng ganun. Pagkatapos, tapos, ayun na. Ayun na. Ayun na. Napaka-special naman na experience mo with this one lady at napaka-swerte niya. At nakasama ka niya in that way. At na-share mo yung first experience mo sa kanya. That's really great. Yeah. Tapos natakot ako nung kasi akala ko na buntis ka siya. Kasi Ayan tayo wala pa akong syempre wala pa akong Hindi ka pa mulat ayaw ko nun pang maging tatay nung time na yun kasi nga marami pa akong pangarap marami pa akong gustong gawin. Tapos sabi ko na lang sa sarili ko. Tapos sinabi ko rin kay ma'am, sabi ko sa ma'am ko. So, akuin ko kung meron. Tapos nung nun, nakita ko result. Well, wala. Buti na lang, wala. So, at least naka-move on tayo sa sitwasyon na yan. That's good. Speaking of first experiences, dahil kayo si Nine, ikaw si Ten, ano yung, paano kayo namulat sa ganong klaseng mundo? Paano kayo nagsimula mag-explore? Ano yung mga first experiences nyo with being sexual? Kaya napasok din ako sa sexual. Ganun. Parang hindi ko kasi naranasan sa magulang ko na mahalin ako. Oh, Like, ganun. Kaya, okay. May hugot. parang sa babae ko,
hinahanap noon na yung pagmamahal na yun, ganun. Medyo nakaka-relate din ako dun kasi parang nakaranas din ako ng verbal abuse and neglect from my parents. So parang when I started dating around and hooking up, parang yung admiration, yung validation, parang mas nakukuha ko pa dito sa mga strangers na lalaki na I would be hooking up with. Na hindi ko masyadong naranasan in childhood and with my parents. So, yeah, that's something that we share. So, so yun nga, paano nag-start? Like, ano yung mga first experiences mo? First experience ko kasi ayun, di ko siya kilala, birthday ko kasi. Lang sa akin ng tropa ko. Direto pala. Direto lang sa akin ng tropa ko, tapos yun, sabi, type daw ako. Sabi, di ba, virgin ka pa? Sabi sa akin ng tropa ko, 18 ka na, virgin ka pa, sabi sa akin. Tapos yun, sayang naman yung itsura mo. Ito, crush ka na ito. Pagbigyan mo. Pagbigyan mo, sabi sa akin. Ayun, ang dami doon. Tapos, sabi ko, uy, ang ganda naman yan. Ayun. Pero Trip mo din. Trip ko rin. Pero yung marami rin naman nagkaka-crush sa akin, hindi ko pinapansin kasi. Ay, ang haba rin ng hair niya. Kasi nga financially, ganun. Gusto ko kasi pag jojowain ko, saseryosohin ko talaga, ganun. Gagasan, yun. Tapos yun lang naman kasi parang lang, gift sa akin daw na birthday sex, ganun. Ang saya naman. Ang saya naman. Niregalo. Meron ka pa bang gusto i-add dun sa kwento mo na yan? Parang na-mention mo na marami nagkaka-crush sa'yo nung time na yun. Has it always been like that for you? Sa akin kasi, mas gusto ko yung ako yung unang nagkakagusto sa babae bago nila ako gusto. Okay. Kasi pag, tinaray ko na rin kasi yun na, yung nagkakagusto sa akin, ginusto ko rin. Hindi rin nagtagal. Parang, kasi hindi organic yung pinanggalingan ng ng desire mo eh. Kaya yung naging jowa ko, talaga, ako yung unang nagkagusto. Bago sila. Ikaw yung nag-pursue sa kanila. Okay. Very interesting. Thank you for sharing that. Tsaka ang saya ng I'm happy na ang Yung may saya. parigalo. Diba? Sana Parang diba? Yun ang tunay na tropa. Ito tropa ko virgin pa. Tapos may kilala ako maganda na crush siya. Diba? Okay yun. I'm really happy that you Yaman had. ng tropa mo, ang daming pang gift. Kasi sad boy daw. Ikaw naman, dahil ikaw si Miss 10 out of 10, paano naging 10 out of 10 si Kyla? Like, paano siya nag-start mag-explore? Curiosity talaga. Actually, last year lang. Oh? Yes. Wait lang. So parang last year, mga 2 out of 10, biglang naging 10 out of 10, ganun? Like, Napunta ako sa whole face. Like, Sobra. wait, same whole face. Wait lang may iba-iba klase ng whole face eh. Meron yung whole face na pupunta sa bar, mami-makeup doon. Merong whole face na nagti-Tinder. Ano ka doon? Whole face na Baka 10 na naman yan. Lahat yan. mga ka-vibe ko sila sa gantong field. Tapos out of curiosity. Tirador ng mga katrabaho. Ikaw nagsine pa para man-boys? Ay, marami masarap sa sine pa. Magtrabaho kaya ako doon. Eme lang. Last year, bago ako mag-homeschool, it was my classmate. Tapos siya, parang... homeschool? Like, what do you mean? Homeschool ako due to PTSD. Okay, sige, pag-usapan natin yan mamaya. Sige. Pero, from homeschool, kaklase mo siya sa homeschool? No, before ako mag-homeschool, kaklase ko siya. Okay. Bago ka mag-homeschool na, syempre, mag-isa ka lang. Tapos, mag-classmate kami. Ayan tawag na. dito? Puro classmate, Out of curiosity, may mga notes sa IG, diba? Oo. Tapos, kami, hindi kami magtropa, pero magka-vibe lang kami sa room. Parang magkakasama lang kami sa room. So, nagkukulitan kami sa Instagram. Tapos somehow, parang napapahaba yung usapan namin. Ganyan. Tapos nagkakamabutihan. Tapos anong nangyari?
parang ano na rin kasi, yung usapan namin may kasama ng libog. May ganun na eh. May sexting na ba na May ganun nangyayari? na. Sobra. Tapos parang ano nangyari, nagkaroon kami ng deal na after school. Mm. Tapos ano nangyari, yun, check-in. Ang bilis. Wait lang. Paano kayo nakakuha ng pan-check-in? Napakayayaman din naman ng mga estudyante ito. Allowance. Yung allowance na tinipid ng 5 weeks. Ayan, meron na tayo pang sogo. Ganon. Ayun, after school, syempre kapag mag-check-in ka, bawal yun ka pang school, Oo. di ba? So, nangyari, ang ginawa namin, nagbaon kami ng t-shirt. So, nagpalit kami sa Mga SM. pasaway ng estudyante imbis na mag-aral, nag-check-in. Dada ng SM. Doon kami nagpalit sa SM bago kami dumiretso sa hotel. Naulaan mo ah. alam na alam. Siguro ganun din ginawa nila. Ganun din. Hindi sa bahay nga eh. Sa bahay nga. Ganun yung nangyari. Tapos ano lang yun, one night. Ay, parang one night stand. Ano yung nagising doon sa one night stand na yun? Parang, ano yung na-experience mo doon na parang, ay parang gusto ko to i-pursue. Parang gusto ko pa mag-explore. Masarap siya. Sarap, no? Masarap yung feeling. Kasi, anong bata pa lang ako, curious na talaga ako sa katawan ko. So, may mga instances talaga na, anong feeling nito, anong feeling ng girl. So, nung naramdaman ko siya, masarap. Sarap. Ayun, so, ayun. Was it the guy's first experience as well? Okay naman. Hindi, parang for the guy, parang first ka rin ba niya nung time na No. yun? Okay. So, parang mas maalam na siya. Yes. Kaya, Parang siya yung mas nag-guide. Saya naman. Tapos, ayun, na-curious na ako, na-curious. Hanggang sa, napunta na ako sa whole phase. Tapos, ito na. Nice. Ikaw ba, Nag-SM ka. pero Papalit ka rin ba ng damit sa SM? nagka-home face ka rin ba? Like, parang, yun nga, nang-girls, ganyan. Talaga? Like chubby ganun. O kaya slim yung katawan. Parang so different, different types. Tapos sa age din. Yun. Ang cute niya lang na, pero alam mo, ang libog. Pero ikaw ba, dahil medyo kakaiba yung perspective mo from them. Parang is that something that you're open to doing in your personal life na, kasi ako rin nagkaroon din ako ng phase na ganun na, parang ang dami kong gusto i-explore with different partners. Tapos, nung time na yun kasi parang open relationship kami nung ex ko. So, we were in a relationship but we were having sex with other people outside of the relationship. So, doon ako nag-whole phase. I was like seeing lots of guys, ganyan. Is that not an open relationship necessarily, but like, yun nga, a period of exploration with different partners. Is that something you're interested in doing? Or not really? And if whatever your answer is, bakit? Honestly, hindi ako yung into, kapag meron ako relationship, nag-stick lang ako sa isa eh. Yung past ko, even though traumatized ako sa isa, kasi yung past ko was... What do you mean, Yung past ko, na-trauma traumatized? ako kasi masyado siyang war freak. So, warla siya, nang-aaway siya. lahat. Aba, Walang... wait, anong pinag-aawayan nyo? lahat. Oh my As God. in, bawal ako, kunwari, kausap or may kausap or ganito, ganyan. Pero in the first place, nung naging kami, usapan namin ganito, ganyan, wala magsiselos. You need to understand my work. Kasi I'm into modeling, I'm into acting na din, ganito, ganyan. Nandito ako sa industry ganito. Sabi niya, oo. Pero nung naging kami na, iba na lahat. So, kaya medyo okay. na ako. Kaya hindi na ako Parang doon na siya nakaramdam ng selos, Yeah. ng Lahat actually inaaway niya. Tapos may mga friend din ako na nasabihan ako na ang tanga mo ganito ganyan, bakit siya ganito ganyan. Tapos yung tipong pinapaya na ako sa harap. Ewan ko. Ganun yata yung pagmamahal mo yung babae. Hindi. Like, Ewan ito. ko pero nung sa akin, parang okay lang na kahit saktan niya ako. Nakakabulag. Okay, nakakabulag. Relate eh. Na Sige, siya lang kwento mo yung- sa amin kung bakit ka siya lang yung nakaka-relate. pinapakinggan ko nung time na yon na wala akong pake dun sa mga sinasabi ng iba. Parang actually Mahal siya mo lang. eh. Mahal mo Tapos kahit na may nagkakapasa na ako kung anong okay lang. Parang tapos so sorry. nung time na na yon,
I realized na sabi ko, mali yung lahat ng to. Mali. And then, nag-pray lang ako agad kung bigyan niya ako ng sign na hindi na ako gagawa ng way para makipag-iwalay. Siya na yung nakipag-iwalay. So, sabi ko. Parang Yun ang- na-manifest mo yung, na siya Yeah. yung, na siya na lang Kasi yung, pati relation. hindi na ako makapag-project noon. Pinapaalam ko rin sa kanya lahat noon. Pag sabi niyang X o ayaw, hindi ako mag-go. Manager yan? Ang dami kong Girlfriend ka? Girlfriend na nga, manager pa? ang dami kong project na hindi na-go. Ay, naku, because of that. Yan na naman tayo sa mga corning jowa eh. Pero wala, yung mahal ko noong time. Mahal mo eh. Yeah. Sorry pero parang sorry na sinabi kong corny siya. Baka mahal mo pa eh. Hindi na. O yun, corny siya. Kasi Alam mo naman na corny yung ganong na-realize behavior. ko mali. Oo eh. Ang Sayang. pagmamahal kasi parang para sa akin. As a person who's been into hookup culture and a couple of relationships. Love is supposed to make you feel free. Hindi siya nakakasakal. Totoo. Kasi kung tanggap ka niya, yung buong katauhan mo, yung trabaho mo, yung personality mo, hindi ka niya i-force na baguhin yun para mag-fit sa preferences niya. Yeah. So, love is supposed to make you feel free. It's not supposed to be suffocating. So, I'm happy that you made the decision to leave this person. So, dahil ba dun sa trauma na yun, kaya you don't want to be hooking up or you don't want to be like exploring? Actually, open ako for exploring. And gusto ko gusto ko rin i-challenge sa sarili ko about it. And alam ko, syempre, in the first place, mahirap kasi nga, mas pinili ko yung magmahal lang, stick to one thing sa relationship. So parang you wouldn't want to be having sex with the person unless na you were in a serious relationship with them. Okay. Very different. Very different from us. Feel ko ang pokpok nating tatlo. Pero that's a really nice contrast that we have kasi at least may iba-iba tayong perspectives. Na-mention mo, Kyla, let me know lang if masyadong malalim yung question or if hindi mo gusto baybayin. Okay lang naman. Na-mention mo kasi na you started homeschooling because you had PTSD. Yes. Can you tell us more about that and tell us more how it affected or how it continues to affect your career now? Lalo na, kasi parang yung sinipag, and yung pagbo-bold, it's such a high pressure, environment. So, parang hindi ka ba nahihirapan carrying that with you? Tapos nagtatrabaho ka in such an exposed kind of work. Okay. Sorry. So, nagkaroon ako I was diagnosed with PTSD last year lang due to family problem. Kasi, separate kasi yung parents ko. Okay. Then, unika iha ko. Oh. Tapos, Ay, ang hirap. sobra. Tapos, daddy's girl. Ayun. Nung naghiwalay yung parents ko, para silang busy sa work. So, wala silang time. Wala yung presence nila sa akin. Nagkaroon na ng time na kinuhanan ako ng yaya, yung tita na yung nag-alaga sa akin, yung lola na, ganun. Tapos, So, very, naging neglectful. So, tapos, may mga times na yung mami ko, parang ang nangyari kasi sa nung childhood ko, ang na-sink in na sa utak ko na parang physically abusive kasi yung mother ko. Okay. Yes. Tapos, It's something I can relate to. So, you're not alone. physically abusive yung mother ko. Tapos, parang inisip ko na sa akin niya na lang nilalabas yung galit niya kasi wala yung daddy ko. Kasi kamukha ko yung daddy ko. Oh my God. Yun. Hindi nakaka-relate, pero I've heard stories from friends. Actually, I think okay lang naman i-share yung partner ko, medyo ganyan yung pinagdaanan. Na parang separated yung parents. At dahil kamukha niya yung tatay. Siya yung ina. Oo. Yeah, sa kanila nabubunton yung galit. Oo, na parang
parang yung frustration dahil sa paghihiwalay nila na bubunton dun sa sa partner ko. So, we've talked about it before naman. So, yeah, naintindihan ko. Ayun. I'm Tapos, sorry. I'm sorry that happened to you. Na-trigger ako nag-umpisa ako na-trigger. I was in grade 6. Verbal naman yung mami ko. Parang... So, verbal and physical. Yes. Sobrang lala. Alam mo yung kahit... Yung... Naintindihan ko yung mga Filipino culture na mga nanay na, alam mo yung kahit kung ano mahablot, mga tambo, mga ganyan, ihahagis niya yun sa'yo. Pero yung kanya kasi iba eh. Parang alam mong may galit talaga. Oo. Malalim. So parang may pinanghuhugutan siyang galit, tas sa'yo nilalabas. Parang, Oh my God. parang yung pananakit niya na to the point na parang hindi ka na niya, anak mo pa ba ako? Parang mapapatanong ka na lang ng ganun. Tas, naalala ko pa yung story na to, I was in grade 6, I was wearing a Girl Scout shirt. The night before that kasi, ang nangyari, yung panggabi yung mami ko sa company niya. So, technically, morning pa kinabukasan siya uuwi. Nung gabi na yon, tumawag siya sa akin through phone call. Sabi niya sa akin, humanda ka sa akin pag uwi ko. Gumanon siya. For some reason, hindi ko na maalala kung anong ginawa ko. Pero syempre kasi, bata ako. Hindi kasi, tsaka yung mga abusive na parents, gagawa sila ng dahilan. Yes. Yeah, like, naranasan ko yan eh. Kaya sabi ko, hindi ko alam yung reason kung bakit mo ko tinret ng ganun. Kasi bata ako. Oo. Lahat gagawin ko. Kasi yun yung alam na kaya kong gawin. Oo, tsaka eh. parang, love mo yung mami mo eh. Bata ka eh, wala ka namang ibang alam gawin kundi magmahal. Maglaro, diba? Tsaka maglaro, magkulit. Oo. Hindi na mawawala sa pagkabata yun. Oo. Tapos, anong nangyari? Na-anxious ako ng sobra. Noong time na yun, kasi, ayun yung kasagsagan na may mga Facebook na, yung mami ko may napanood na na bata, namatay siya dahil sinaksak niya yung charger, tapos hinikop niya yung plug. Tinry ko yun. Tapos tinry ko din magbigte. Pero nung nagbigte ako, Why? I was anxious. Okay. Parang, naramdaman ko na may sakit na naman ako mararamdaman, palo na naman, ganun, natotrauma na ako. May trauma na ako nararamdaman, pero hindi ko alam na trauma siya. Oo. Tas, Siyempre, hindi mo pa alam yung hindi salitang ko pa trauma alam. kapag Yes. bata ka eh. Tapos, nung time na yon, nung nagbigti ako, nakakahinga ako, pero I was crying. Hindi ko maramdaman na nahihirapan ako huminga. Umiiyak lang ako. Tapos, napagod na ako, inalis ko na lang yung ang ginawa ko, naglayas na. Tapos, ayun. Kid things doing kid things. Hindi mo kasalanan yun. Yeah. Hindi mo kasalanan yun. Ang mga bata medyo syunga-syunga talaga. Hindi pa nga develop yung utak eh. So, pero hindi yun dahilan para pagbuntunan ka ng galit. Kasi you're just a kid being a kid. Yes. So, Tapos, pumunta ako sa kamag-anak ng daddy ko, dun lang din sa Zambales. Yung father ko from Zambales, uwi siya ng Gapo to pick me up. But before he picked me up, pinablatter niya yung mami ko. Ayun, At least you had somebody. DSWD. yeah, at least you had Tapos- somebody on your side looking out for you. Yes. Tapos, kasagsagan niya ng pandemic. Nag-transfer Ang hirap ako. naman nun. Sobra. Nag-transfer ako sa Bataan for a year and a half. Tapos, parang, yung daddy ko naman, nag-transfer siya ng work sa Clark. Parang company-based na palipat-lipat. So, nabalitaan ng mami ko na walang magbabantay sa akin doon na parent. Ang ginawa ng mami ko, kinausap niya yung daddy ko na kuhanin ako pabalik ng Olongapo. So, ang nangyari sa akin, parang ayaw ko pa talaga. Kaso wala akong choice kasi hindi din ako sanay sa province. Tapos sabi ko, parang nakampante na lang ako, sabi ko, napablatter naman na si mami. Parang, sabi ko, panatag na yung loob ka na hindi niya na ulit gagawin. Pero nangyari the time, nakalipat na ako ng Olongapo. Verbally naman. Yun. Hindi na natapos. Yun. Tapos until last year lang din. The last year, verbally pa din. Imagine, siguro, Do you still live with them? no, nag-transfer na ako here in Manila. Last year. So, parang you got away from that already. Yes. Yun, thankful ako sa mga pinsan ko kasi only child nga, wala akong malapitan. Thankful ako sobra sa mga pinsan ko kasi sinabi nila sa akin na mag-seek na ng professional help.
And thank God, it helped me a lot naman. That's good. Yun po. So yan, parang hindi ba mabigat sa'yo yung pagsisinipap and doing bold while going through that affliction? At ito po. Ito nga, yung February, sabi ko, nag-self-pity na kasi ako eh. Sabi ko parang, hindi ako to eh. May masama ba akong ginawa? May kasalanan ba ako? Ganto ganyan. Tapos parang naisip ko na, hindi ako to. May pinanggagalingan ako eh. I was a model before. May pangalan na ako na kailangan ko na lang i-build up para maging Ulit. ako ulit yun. Yeah. Sabi ko, kailangan ko na lang Sobrang relate. Sabi ko, kailangan ko na lang talaga ma-distract para may mas gawin pang mas bago. Tapos, simula nun, February, up until now, thank you talaga na nakalipat ako ng Manila. Na-distract na ako from that part of me na sobrang lugmok to this na hindi na ako natitrigger. So, That's so yes. nice. I'm so happy for you. So, thank you. Yeah, kasi parang I know how, as in talagang pag ina-attack ka ng anxiety, it's either, yung sa akin kasi yung manifestation niya sa akin, self-harm eh. Same. Yeah, self-harm. It's either self-harm o bed rot. Mm. So, parang, ang nakapagligtas din sa akin is working. Yes, You know? distraction. Yeah, talaga. distract. Yeah. Hindi siya, Kailangan may magdi-distract talaga sa'yo para Oo. mabuo lang yung ikaw. Oo. Diba? Pero hindi lang siya basta distraction. It's more of parang, kasi kapag nagtatrabaho ka, nararamdaman mo yung worth mo. Yes. Nararamdaman mo kung saan ka magaling. Kung Yun sino rin, ka. oo. Tsaka sinabi rin sa akin yun ng therapist ko, do something that makes you feel masterful. Mm. So yun, I'm happy that you found Thank you us. po. Yeah. Yes. Grabe yun! Grabing kwento yun! Salamat sa pagiging vulnerable with us. Ano ko lang, parang isatisfy ko lang yung curiosity ko ha. May na-mention ka kanina. Sabi niya, si Kuya Jaser, meron siyang pinagdaanan with his girlfriend na medyo selosa. Sabi mo, ay, nakaka-relate ako. Pwede mo ba ikwento paano ka nakarelate sa ganong experience? Nakarelate kasi ako dun, yung sa, bago pa lang kayo, like, magsasabihan kayo ng boundaries, ganun. Mm-mm. Tapos, okay lang sa kanya yung, like, nagji-gym ako, like, busy sa work, kumbaga, hindi ko mabibigay sa kanya yung full gusto niya kasi lagi, quality time kasi yung love language niya. Parang gusto niya lagi magkikita kami. Mm-mm. Like, sa taping kasi minsan late na talaga umuwi. Mm-mm. Tapos minsan pagod na. Mm-mm. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para magkita kami. Ay, dedicated Like, na boyfriend. Tapos pag wala akong shoot, magji-gym ako like 2 hours. Mm-mm. Tapos yun, sa una, okay. Mm-mm. Tapos, tagal-tagal na. Pinagbabawalan na niya ako eh. Ay, yung binabawa niya sa'yo yung pagsisinipap or pati yung pag-gym? Pati sa taping, nagsiselos na rin siya. Like, may nagchat-chat sa akin babae, oy, musta na, ganun. May shoot ka ba? Ganun, tiyatanong ako. Kaya sabi agad niya, uy, siguro kaya sipag-sipag mo mag-shoot. Siguro Nagsasayaw siya. Oo. Kasi iba yung sinunod. Iba yung iba kasi yung Diba kasama. siguro kasama mo, ayan siguro lagi kausap mo doon. Ginaganon na ako. Tapos, like, nagji-gym nga ako. Tapos, nagpa-post. Uy, ang dami nag-react babae sa account mo. Siguro- Malamang! Yun naman ang purpose nun, te. Pagod kapag lalaki yun. Yun naman talaga yung purpose nung pag-post mo sa Instagram. Siyempre, bilang mga artist, mga model, we thrive on getting engagement and attention. So, paano siya nag-react doon? Like, nagsiselos pa rin siya? Nagsiselos pa rin siya. Tapos, Ah. pati sa pag-gym ko, pinagbabawalan na niya ako kasi, sabi, siguro maraming babae dyan sa gym, ganun. Baka Legit. Saan ka nakakita ng gym na mas marami yung babae kaysa sa lalaki? Like, ayoko mag-generalize ha. Pero saan gym yun? Pero always naman ako nag-update na, Ah. oy, solo ko yung gym ngayon. Oy, 3 lang kaming lalaki dito ngayon. Oo. Tinatago mo lang, di mo siya sama sa picture. Pinapatago mo yung mga babae. Gumagawa siya ng sariling problema. Wala namang problema. Hindi, meron. Parang pinipilit niya yung gusto niyang Oo. Yung kaya gusto niyang narrative. Oo. kaya rin ako nag-gym, parang lifestyle ko na siya kasi yung bata ako, sakitin ako. Kumbaga, yung naging athlete ako. Doon lang ako parang naging healthy na talaga, hindi na naging sakitin. Tsaka siya, parang part ng work natin. It makes you feel good about yourself.
bakit mo bibitawan yun dahil lang nagsiselos yung girlfriend mo, diba? It's like it's a part of you. Diba? Kumbaga, lahat naman nung side niya, tinanggap ko eh. Like, Oo. yung pagkatao niya, tanggap ko. Oo. Pero yung, ikaw, hindi ka niya tanggap. dami niya sa akin binabawal. Corny. Kaya kung nanonood ka man, sana alam mo, corny ka. Corny kang jowa. So, bigyan mo naman kami ng idea kung bakit siya super nagsiselos. May pakita mo naman kung bakit siya baliw na baliw sa'yo. Like, pakita mo naman yung produkto ng pag-gym mo ng matagal. Pwede mo ba kami paunlakan ng silip? Yeah! Yan na. Tapos, ikaw wala kang kawalaan. Ano ka din. Papakita ka din. Kala mo. Oh my God, ito na. Ay! Wala ako masyadong ngayon eh. Ay! Wow. Wala pa Di masyado. na kasi ako masyado nakapag-gym kasi busy, ganun. Kahit, Putok na putok yung abs. Hindi ako nakakapag-gym. Dami eh. Alam mo yung tipong Ang sarap! Nakakainis! Kaya pala kilig na kilig yung staff namin! kasi sinungaling lang. Ikaw naman, kuya. It's your turn. Natayo mo ba? Oh my God! Dato papi! Ang sarap! Ang sarap! Kadrogo! Gago! I love it! Oh my God, thank you guys at pinagbigyan nyo yung pinagbigyan nyo yung pagpapantasya namin ng staff namin dito. Siyempre mga Thursday kami lahat dito. And thank you guys for watching yet another episode of The Boldcast brought to you by Cinepop. Again, this is... George! And... Kyla. And... Jaser. And my name is Salome Salvi. Don't forget to subscribe to cinepop.film for only 99.99 pesos a month. And always remember, be bold, be beautiful, stay sexy, and see you guys next episode. Thank you very much!